Um, Good morning, good afternoon, or good evening, kids. Hindi ko kasi sure kung anong oras nyo mapapanood tong video lessons natin. At yung ating discussion ngayon ay sa Filipino quarter 4 week 1. So, nung nakaraan, natapos ko na po itong i-discuss sa iba, kaya lang kailangan nating ulitin kasi nga meron tayong set A and set B. So, may mga hindi nakarinig, and for the sake of those who are absent na rin, so, ito po yung ating lesson sa Filipino. So, yung ating aralin sa Filipino ay patungkol sa patining cluster. So, ito po. Yan. Katinig cluster. So, ano ba yung ibig sabihin ng katinig? So, yung katinig, yun yung mga titik, diba, na hindi kasama doon sa patinig. Ano naman yung mga patinig? Yung patinig ay yung A, E, I, O, U. Or yung A, E, I, O, U. So, lahat ng hindi kabilang doon, yun po yung mga titik na kabilang sa katinig. Ano naman yung ibig sabihin ng salitang cluster? Pag sinabing cluster, magkasama, magkagrupo, yun. So, kung sa salita, maaaring magkatabi. So, sabi nga dyan, ang katinig cluster, ito yung mga dapat nating tandaan pagdating sa katinig cluster. Ito ay ang magkasamang tunog ng katinig na sinusundan ng patinig, hindi po yan patining ha, patinig, sa loob ng isang pantig. So, yon. Ito ay maaaring makita sa unahan, gitna, o hulihan ng mga salita. Sa Ingles, ito ay tinatawag na consonant cluster. So, pasensya na po kayo kung medyo may ingay ng bata o may ingay ng aso kasi ayun po, nandito lang po ako sa bahay habang tinitake tong video lesson natin. Ayun. So, balikan natin yung unang punto. Sabi dyan, magkasamang tunog ng katinig na sinusundan ng patinig. So, merong dalawang magkatabing katinig or pwedeng tatlo. Nangyayari po yun. Tatlong magkakatabing katinig, magkakasunod sila. Tapos, susundan po ito ng patinig. Tapos, pwede po natin itong makita dun sa unahan ng salita, sa gitna, o kaya sa hulihan. So, mamaya may mga examples tayo. At sa Ingles, ito ay tinatawag na consonant cluster. So, bakit natin kailangan malaman kahit yung sa English? Kasi po, 'di ba, mayroon po tayong tinatawag na mga hiram na salita. So, may mga salita talaga na hindi naman natin nabibigyan ng katumbas na salita sa Filipino. So, dapat alam din po natin pagdating sa English. So, ayan. Ito yung mga halimbawa ng mga salita na mayroong katinig cluster or consonant cluster. So, yung sa una pong pangkat ng mga salita, basahin natin. Braso, Brenda, Brigada. Yun. So, kung mapapansin nyo po, doon sa unahan ng mga salita, may magkakatabing katinig po doon. Yun po yung BR. Yun. So, hindi lang sa mga salita, kahit sa pangalan ng tao. Gaya nga dyan sa halimbawa na binigay natin, yung pangalang Brenda. So, yun po. Sa ikalawang pangkat naman ng mga salita, grado, gripo, at grupo. So, dyan naman po, yung katinig cluster na magkasama ay yung GR. Sumunod na pangkat ng salita, klima, klinika, klase. Ang consonant cluster po dyan or katinig cluster ay KL. So, kung napansin nyo po yung mga halimbawang binigay ko, karamihan po doon ay sa unahan ng salita nakikita yung katinig. At saka po pala, paalaala, doon po sa katinig cluster, meron tayong tinatawag na pantig ng mga salita, 'di ba? Kapag katinig cluster yung pinag-uusapan, kailangan magkasama sila sa iisang
pantig. Yung dalawang katinig, kapag sinabi natin yon, magkasama sila sa iisang pantig. Ano ba yung ano ba yung pantig? Pag sinabing pantig, yung paghahati-hati ng mga salita. Halimbawa, 'di ba, yung klima. Yon. So may dalawang pantig. Yung klinika naman, klinika. So tatlong pantig. So doon sa salitang klinika, yun yung unang pantig. Kung napapansin niyo yung K tsaka L, magkasama sila doon. So kapag nasa unahan po yung katinig cluster, mas madaling makita o nasa hulihan. Yung nakakalito po, pag nasa gitna yung dalawang katinig cluster. Kasi minsan, akala natin, katinig cluster. Sandali lang po Cellphone na. So, ayun po, balikan natin. Pasensya na po, may pumasok kasi yung anak ko. So, ayun na nga po. Minsan, may mga salita na kakakitaan natin doon sa gitna ng dalawang magkatabing patinig. Kaya akala natin, consonant cluster yon, pero hindi talaga. Kasi magkatabi man yung katinig doon, pero hindi sila magkasama sa iisang pantig. So, bigyan ko po kayo ng halimbawa. Halimbawa, yung salitang sobre. Madalas ko po kasi talaga itong nakikita. Sobre. 'Di ba? Yung depende po siguro kung paano natin siya papantigin. Pero may iba pa po akong nakikitang mga salita na ganun din pag nasa gitna, dahil magkatabi po yung katinig, ginagawang example, ginagawang halimbawa for katinig cluster. So, mga bata, dapat maging maingat tayo doon sa pagpapantig. Para sure tayo, nakatinig cluster talaga yung nakikita natin doon sa gitna. Ano ba yung sobre? Parang ginawa nila, sobre. Pero, kung papantigin kasi natin yung sa Filipino, naman talaga ay sobre. Nakahiwalay yung B sa R. So, sobre. Magkahiwalay na pantig sila. So, hindi natin masasabi na yun ay katinig cluster. So, siguro, pag nag-meeting tayo, pag nag-Google Meet tayo, maghanap ako ng iba pang halimbawa ng mga katinig clusters, ginawang halimbawa sa katinig cluster, pero yung gitna po nun ay hindi talaga katinig cluster dahil magkahiwalay na pantig ng mga salita iyon. Okay, naintindihan po sana ninyo. So, sana maliwanagan kayo pag nagkita-kita na tayo sa Google Meet. So, ito po pala, meron pang ilang halimbawa. Plato, platito, florera. Susunod na halimbawa naman po, trato, tribo, troso. So, kung mapapansin nyo po doon sa unang pangkat, yung cluster katinig cluster po doon ay yung P at saka L. Tapos, yung sa pangalawa naman po ay T at saka R. Tapos pala, 'di ba, nabanggit ko kanina na meron tayong mga cluster katinig na makikita sa unahan, sa gitna, sa hulihan, at meron ding mga halimbawa ng katinig cluster na meron na sa unahan, meron pa sa hulihan. So, pwede naman po yun. Okay. So, para mas maintindihan pa natin, meron tayong mga pagsasanay na gagawin. So, sa pagsasanay 1, narito yung panuto. Itala o ilista, isulat, ang mga salitang nagtataglay ng katinig cluster. So, may babasahin po tayo. So, pwede po ninyong i-pause itong video para mas mabasa ninyo ng maayos. Babasahin ko at the same time, after ko mabasa, i-pause po ninyo ang video para mas mabasa ninyo kung medyo masanay kayo na kayo talaga yung nagbabasa, mas napagtutuunan ninyo ng pansin. So, pwede po yon. Ito po yung ating talata. Okay. So, ito. Ngayon, pag may nakita kayo dyang salita na merong katinig cluster, so, pwede po nating, pwede nyo pong ilista sa inyong notebook. Ibaba ko muna. Okay. Halina at mamasyal tayo sa lungsod ng Puerto Princesa. Sakay ng jeep ay maaari nating puntahan ang Plaza Cuartel, Mendoza Park,
Butterfly Garden, Baker's Hill, at Palawan Wildlife Rescue Conservation Center, o mas kilala sa tawag na Crocodile Farm. Tiyak na malilibang ka sa abot kayang halaga. So, yun yung ating talata. Ngayon, pwede nyo nang i-pause ang video at basahin ulit para makapaglista kayo ng mga salitang may consonant cluster or katinig cluster. Okay. Para naman po sa ikalawang pagsasanay, narito yung panuto. Kopyahin ang mga salitang nasa dahon at guhitan ang mga cluster katinig or katinig cluster na makikita dito. Nakalimutan ni teacher lagyan ng tuldok yung aking pangungusap. Ayan. So, ito po yung mga dahon. O, basahin natin isa-isa. Chart, klima, card, prinsipe, index, drama, prutas, nurse, kontrata, sombrero. So, yan po yung mga salita. Ngayon, ilista po ninyo yan at guhitan ninyo kung ano yung mga nakita ninyong katinig cluster. So, ito po yung susi sa pagwawasto. Para sa pagsasanay 1, ito po yung mga salitang merong katinig cluster. May isa pa po palang salita para sa katinig cluster. Tinatawag rin itong kambal katinig. Yun. Kasi baka may marinig kayo, teacher, sabi po nila kambal katinig yun. Opo. Yun din po yung isang katawagan sa katinig cluster. So, narito yung mga halimbawa, yung mga sagot po doon sa pagsasanay 1. Prinsesa, jeep, plaza, park, butterfly. Tatanggapin po natin yung English kasi sabi ko nga po, may mga nababasa po tayong salita sa English na meron din nun at tinatawag naman yun sa English na consonant cluster. Wildlife, crocodile, at saka yung salitang farm. So, meron ditong sige, papakita ko po sa inyo kung saan yung ayan, sa salitang prinsesa, ito po, PR, sa jeep naman, ito. Tapos, ulitin lang po natin ha, nawala kasi. Prinsesa, jeep, plaza. Yan po yung ginuguhitan ko. Yun po yung kanya mga katinig cluster. Park. Sa butterfly, itong FL. So, teacher, hindi po ba pwede yung dalawang T na magkatabi doon sa butterfly? Well, kasi yung kung bakit po mayroon tayo, pinag-aralan natin yung cluster katinig or katinig cluster ay para mas maging mahusay ang mga bata sa pagbabasa. Nung dalawang magkatabing ang katinig na iiba yung tunog, magkaiba po yung tunog. So, hindi na po natin papansinin yung dalawang T dyan sa salitang butterfly kasi pareho naman po yung tunog ng letter T na yan. So, dapat ang babantayan po natin pag pinag-uusapan yung katinig cluster. May tao dito! Opo, wait lang anak. Tin mo! Sandali lang po Tin mo! May patay tao! Tin mo na! Opo, wait lang anak, wait lang anak. So, ayan na nga po. Pasensya na sa eksena namin magnanay. Ayan. So, sandali lang po So, doon naman po sa wildlife, ang katinig cluster po dyan ay itong LD. Sa crocodile naman po ay yung CR. At sa farm ay yung yung RM po. Okay po. Sandali. Ayan. So, tuloy po natin. Diyan naman po sa pagsasanay 2, ito naman po yung mga salita kanina na kinopya natin dun sa dahon at sinalungguhitan ko na po yung mga katinig cluster na nandoon po sa mga salita. So, para sa card, RD, klima, KL,
kontrata. Nasa gitna po, TR, drama, DR, index, yan, KS, tapos, nurse, RS, prinsesa, PR, prutas, PR, sombrero, yan, BR, tsard. Sa unahan po, may TS at sa hulihan may RT. Balikan po natin yung salitang kontrata. Kung mapapansin nyo po, hindi naman natin sinasabing kontrata. Hindi natin hinihiwala yung T sa R. Kaya tinatawag siya, nasa iisang pantig talaga sila. Kontrata. So, kaya consonant cluster sila or katinig cluster. Ganon din po sa sombrero. Sombrero. So, magkasama po yung B tsaka R doon sa salitang bre or sa pantig pala na bre. Yun. Kaya magkaiba sila yung doon sa sobre. Ang pagkakaalam ko lang po kasi, pag pinantig natin yung sobre, hindi po sobre. Anyway, baka i-research ko rin po, baka ako yung nagkamali. Pero marami pa po yung halimbawa na ginagawa nilang katinig cluster ko. Kaya kung magre-research po kayo sa Google, be careful po, be very careful kasi mamaya may magkatabing consonant dun sa gitna. Akala po natin katinig cluster yun, pero hindi po talaga kasi hindi naman po sila magkasama sa isang pantig. Opo. Oh, quiet lang kasi yung mga ate nanonood po ng lesson ni nanay. Okay, punta po tayo sa susunod na gawain. Okay, ito po ay pagsusulit na. So, pagsusulit na po, wala na po tayong, wala na pong answer key. Siyempre, si teacher na po yung mag-check nun. Pwede nyo pong picturean, isend nyo po sa akin through messenger, or pwede namang si mama or si papa, pwede nilang ihatid sa school. Hindi. Wala pala kami sa school. Wala rin kami sa school. So, picture lang po talaga. Kung wala naman pong pang picture. Pero, kung kaya nyo pong manood nitong video lessons natin, ibig sabihin, madali lang rin po kayo makakapag-send ng picture sa messenger. So, yun na lang po. Picturean para ma-check po ni teacher. So, para sa bilang 1 hanggang 5, pag-ugnayin, 1 hanggang 5, pag-ugnayin ang mga katinig cluster mula sa hanay A at lipo ng mga titik sa hanay B. So, yon. Ito po yun. Okay. Sa mga gumawa na nito, kasi sabi ko nga po, na-discuss ko na ito sa ibang set ng mga estudyante, pwede nyo pong gawin ulit kung gusto ninyo mag-practice sa bahay. Tapos, sagot-sagutan ninyo na para maitama nyo yung mga mali nyo nung nakaraan. Diba? Pero, syempre, yung score ninyo, kung ano na po yung na-quiz natin doon sa classroom natin, ha? Okay, ito naman po yung, ayan. Ito naman po yung para sa bilang 6 hanggang 10, pagsamahin ang katinig cluster at ang lipon ng mga titik na nasa ibaba ng larawan upang mabuo ang mga salitang tumutukoy sa larawan. So, merong picture. Sa tabi ng picture, may mga consonant cluster. Tapos, ito, para makita ninyo. Ayan. So, dito po, ito po yung mga pagpipilian ninyo. Yung mga consonant cluster na nasa tabi ng larawan. Pagkatapos po, meron dito sa ibaba. Ito. Ay, sorry. Ayan. Ayan po. Meron po dyan sa ibaba, diba? Ito. Yan po yung titingnan ninyo. Kung makikita ninyo, may dalawang blank dyan. Para po yan sa dalawang letter na nawawala. Yun. Yung na dito nyo naman po pipiliin. So, yan. Hindi naman po ganon kahirap. Madali lang. Ayan. So, yan po. From number 6, yan, number 6, hanggang number 9. Tapos, ito po ang number 10. Yan po
ang number 10. Yan. Ngayon naman po, dumako tayo sa inyong performance task. Huwag pong babaliwalain ang performance task ha. Tandaan po natin, sa mga subjects po natin, ang performance task ay nasa 40 to 50%. Depende po sa kung anong subject yung ating ginagawa. So, ayun, baka mamaya sobrang focus tayo sa ating quiz. Tapos, binaliwala natin yung ating performance task. At magtataka tayo bakit pumababa yung ating grado. So, napakahalaga po ng performance task. Ang atin pong quiz ay nasa 10% to 25% o 30%. Basta ganun po. Kadalasan po talaga ay kung hindi po sila equal, mas mataas po palagi ang performance task. So, yun. Sabi dyan, gumuhit ng 3 larawan na nagtataglay ng katinig cluster. So, mag-isip kayo ng mga salita na may katinig cluster. Tapos, pag naisip nyo na yung salita, syempre, alam nyo naman yung picture nun, 'di ba? So, kailangan nyo ng i-drawing. Yan. Pagkatapos, sa salungguhitan ninyo, pagkatapos yung i-drawing, isusulat nyo din. Isusulat nyo yung salita sa ibaba ng drawing. At sa salungguhitan ninyo, yung katinig cluster na makikita doon sa salita. So, ito, para mas maliwanag, may example na hinanda si teacher. Ayan po. Yan. Kunwari, nag-drawing kayo, naisip nyo prutas. So, dinrawing ninyo yung mangga kasi yung mangga naman ay prutas. Tapos, bukod doon sa drawing ninyo, sinulat nyo pa mismo yung salitang prutas. At, pagkatapos yung isulat, ginuhitan ninyo kung ano ba yung katinig cluster ng salitang prutas. So, dito, PR, kayo yung may guhit. Next, blusa, BL naman, at yung tsokolate, TS naman po. So, yan yung example lang ni teacher. So, baka mamaya, gayahin nyo lang yung drawing ni teacher. Napakarami pa po, napakarami pa. Pwede naman siguro may kunin kayo dyan, pero hanggang isa lang. Ililimit ko sa isa lang. Kasi napakarami pa po ng pwede nyong maisip na hindi ko na ilagay doon sa ating halimbawa. Ayan. Sige, proceed po tayo. Dito po naman po tayo sa rubric. Diba? Yung rubric, uulitin ko lang, kagaya ng sinabi ko doon sa English na video lesson natin. Dito po tayo titingin kung paano tayo makakakuha ng mataas na marka. Ito yung mas alam po ng mama at papa natin sa katawagang criteria. Ayan. So, ano ba yung hinahanap ni teacher para tumaas ang inyong grade? Sandali lang po, anak. Okay, unang-una kawastuhan. So, lahat ba nung ginuhit ninyong larawan? Nagtataglay ba yun kapag sinulat ninyo ng pasalita? Nagtataglay ba yun ng katinig cluster? Kung yung 3 drawing ninyo, nagtataglay ng 3 katinig, kung lahat, yung 3 yun, ay nagtataglay ng katinig cluster, ibig sabihin 3 points yung makukuha ninyo. Kapag naman yung 2 picture lang, baka nag-drawing kayo doon, tapos yung pasalitang pangalan naman nun, pag sinulat nyo sa salita, wala naman akong makitang katinig cluster, ibig sabihin, mali po yun. So, 2 points lang. At 1 point naman kapag iisa lang. Ngayon, punta naman tayo sa pagtukoy ng katinig cluster. Kung lahat yun, halimbawa, 3 yun. Dito tayo sa sa baba ng mahusay. Tingnan natin. Pagtukoy sa katinig cluster. Nasa longgihitan ng wasto ang katinig cluster sa bawat salita. So, kung lahat yun, naisulat mo yung pangalan nila, tapos ginuhitan mo kung ano yung mga katinig cluster doon. So, 3 points din yun. Kapag 2 lang, 2 points. Kapag isa lang, 1 point. So, lagi nating i-aim. Opo. Wait lang po, anak ha. Lagi nating i-aim yung... Usutin mo yung nagayan. Opo, sandali lang po. Kaya yan ang nipis dyan. Opo. So, dako po tayo sa pagkamalikhain at kalinisan. So, kung kakakitaan ko ng color harmony, yung inyong gawa at malinis po yung inyong pagkakagawa, ibig sabihin 3 points yun. Napag-aralan na rin naman natin kung ano yung color harmony, di ba? Next ay yung kakakitaan natin ng color harmony o kalinisan sa pagguhit, 2 points lang. Kasi ibig sabihin,
o, 'di ba ang nilagay ko diyan? Kakikitaan ng color harmony o kalinisan sa pagguhit. Ibig sabihin, isa lang diyan yung na target ninyo. Pwedeng may color harmony pero hindi malinis, or pwedeng malinis pero walang color harmony. Kaya 2 points lang. Tapos doon naman sa dulo, wala talaga, hindi ko nakita yung color harmony at hindi rin malinis. So, 1 point lang po yun. So, sana pag-igihan po natin yung ating performance task. Kasi yan po yung magpapataas ng ating grades. Yan po. Maraming salamat. Maraming salamat po sa inyong pakikinig.